Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Kapiling natin ng Diyos, ngayon tayo natitipon sa pagdiriwang ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Kagaligang handog ni pinagkakalob ng Diyos upang lahat ay pagtibayin sa ngalan ng pananampalataya. Purihin at pagsambahin ng Diyos sa kanyang mapagpalang pag-aaruga na igagawad niya sa atin sa anumang kagalingan. Kaya kung anuman ang ating mga pagkakasala at mga pagkulang na nagawa, ngayon hingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami makasamba sa iyo na may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan.
ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya, at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayoy nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga kasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yaong mga nagdarahop, aawit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Sa dakilang Panginoon ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mga yupangpang lahat ang mga palalot mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Maging lahing susunod pa ay sasamba't maglilingkod, at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang, pay ganito ang iahayag, sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo'y Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay na siya ng lawa ay pinagkalipunpunan na siya ng maraming tao. Dumating isang lalaki na nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipon niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman man ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyo nagsisiksikan ang napakaraming tao, bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya.
Palibas ay alam na babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at pinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka't ipanatag mo ang iyong kalooban, lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang sa salita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ng guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang sinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao, may mga nananangis pa at nananagoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagtagubili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at inuutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mahabang ating mabuting balita sa isang pahayag, paliwanag o larawan ng pagpapagaling sa karamdaman. Pinagsama ito ni San Marcos sa kanyang pagsulat ng mabuting balita upang ipahayag walang hindi magaganap sa kapangyarihan ng Diyos. Ito man ay isa o dalawa o marami pa, sapat ang mga bahagi nito na sa ilalim ng mapagpalang pag-aaruga ng Diyos, ipagkakaloob para sa atin ang lahat ng ating mga idinudulog sa Kanya. Kaya hindi natin masasabi, natutulog ba ang Diyos? Bakit hindi niya dinidinig ang aking mga panalangin? Ito ang ating mabuting papatunay. God answers all our prayers. Diba? Lahat yan talagang ang aking palaging pinapahayag. God answers our prayers instantaneously. Kapag dumulog tayo, sasagutin agad ni Lord yan. Hindi na niya ipagpapaliban yan. Kaya lamang minsan mahirap nating maunawaan, ito na ba ang tugon ng Diyos? Ito na ba ang sagot sa lahat ng aking mga katanungan? Ito na ba? Kaya hanapin natin ang kasagutan ng Diyos. Yun na lamang nalalabi sa atin. Pero talagang tunay ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay habang ating inuusal ito, ipinapahayag, God answers readily all our queries in life. Yun ang napakaganda sa ating buhay pananampalataya. Hindi na nag-aatubili ang ating Panginoon. Hindi na niya isipin ba, bibigyan ko ba ito o hindi. Hindi sasabihin pagpapaliban niya, bukas na lang sa makalawan na lamang siya tutugon ng ating natugon ng ating panalangin. Right there and there, tayo nidiriyo ng banamisa. Ngayon, heto na, tumutugon na ang Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan, sa lahat ng ating hinihiling na kagalingan, sa lahat na ibig natin mayari at maganap sa ating buhay. Kaya sinabi natin, the prayers are all answered instantaneously by the goodness of the Lord. Kaya sama natin sa panalangin, Panginoon, kung may sagot ka na, alam namin na may sagot ka na, mabatid nawa namin na meron ka ng
kasagutan, meron na. Ito na nga iyon. Salamat po sa sagot ninyo sa aking mga ipinapanalangin. Kaya mahabang ating mabuting balita, pero sapin-sapin, lalong-lalo na nagkakagulo ang mga tao na talagang sumasabay sa ating Panginoon Kristo, nakikinig na habang naglalakad ay meron pinapahayag si Kristo. Itong taong ito na dinudugong babaeng ito na dinudugo sa loob ng 12 taon, hindi maampat, at talagang ang sabihin niya, inubos ko na aking ari-arian, ang aking kayamanan ay nawala na sa kahihiling ng pagkagalingan, mga doktor na tumitingin sa akin, pero ako'y lalong lumuluba. Isa na lamang ang tao na makapagpapagaling sa akin, tulad ng mga naririnig ko sa mga taong pinagaling niya. Si Jesus ay nagpapagaling. Kaya sa loob ng siksikang mga tao, tagang pinilit ng taong ito na mahipo man lamang ating Panginoon Kristo. Sa dami ng taong nahipo niya yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Kristo. Kaya ibig sabihin, mas lalo niyang naramdaman yun. Talagang hinilang ng tao yon ang laylayan ng kanyang damit habang nagsisisikan ng mga tao, talagang may umipit sa kanya, may nagpahinto ng kanyang paglakad. Kaya tinanong niya, sino ba umipo sa akin? Hindi ba? Kaya yun ang sa likod ng istorya ng kagalingan itong tao na ito. Sa unang bahagi ito, merong pagdulog. Meron kahilingang ipinapahayag tayo na talagang kailangan tayo magsalita sa ating puso't kalooban, o minsan kaya maipapahayag natin sa ating mga salita ang ating mga pagdulog na ito. Kitang-kita doon kay Jairo, siya ang tagapamahala sa sinagoga. Sino man maniniwala sa sinagogang iyon na tagapamahala? Di ba? Mga Pariseo nga ay maniwala sa ating Panginoon Kristo, pero kakaiba itong tagapamahala ng sinagoga, di ba? Dapat sana hindi siya maniwala kay Kristo, pero bumigay siya at siya ay nagpahayag ng kanyang kahilingan sa kanyang anak na 12 taon gulang, na siya ay malubha ang kanyang karamdaman. Pumunta si Jesus para ipatong ang kanyang kamay upang gumaling ang kanyang anak. Ito yung samot daing niya. So there is already an expression of what he needs, or what he needs most in claiming for the goodness of God in Jesus Christ. Kaya ito yung nasa larawan ni Jairo na tagapamahala ng sinagoga. Si Jesus galing sa Ama. Kung ang Ama ay nagpapagaling, heto, galing sa Ama, ay siya'y magpapagaling, o talagang bubuhayin nila ang aking anak na halos mamamatay na sa kanyang karamdaman. Kaya ito yung ikalawa, upang sabihin, hindi lamang yan kasaysayang setting apart, pero marami pa na sumisingit sa ating Panginoon Kristo at humihiling ng kagalingan, sapagkat kailangan ipahayag ito ng puso't kalooban, upang ipahayag, pinagaling na siya sa iyong pananampalataya. Napakaganda itong mga pahayag natin pero sa Kristo na masasabi natin, no? Kaya full of trust and confidence. Hindi man natin marinig ang sinasabi ni Kristo na gumaling ka, pero pinapahayag ng ating pananampalataya na minsan pa nga sasabi natin, hindi pa man natin na ipapahayag, alam na ng Diyos, sapagkat siya makapangyarihan. Alam na ng Diyos ang tinitibok na ating puso. Alam niya kung ano ang nalaman ng ating isipan. Alam niya kung ano ating gusto at maigting na ipinapanalangin. That is it, di ba? Why? Because of our faith, di ba? Nakikita natin na ang kahulugan nitong pananampalataya, walang hindi magaganap sa kapangyarihan ng Diyos. Maniwala ka lamang, lubos kang magtiwala at ipahayag mo ang Diyos sa iyong buhay at ikaw ay tunay na kanyang pagpapalain.
Ang huling bahagi ng ating mabuting balita ay nakaugnay ito sa ganun pa rin, uri ng pagpapagaling upang sabihin, oo, may kagalingan ng ating espiritong buhay. The spirit is weak somehow or sometimes, or the spirit should be cured by our faith in the reality of the loving care of God. Nagabiling pa sa ang ating Jesucristo sa mga magulang nung batang pinahayag na, Talita kumi, bumangon ka anak, di ba? Sasabi ko sa iyo, pagkabangon na iyon, ibig sabihin, ibigyan niyo ng pagkain yung bata. Napakahalaga, napakalalim ibig sabihin nito. Ibig sabihin, continue nourishing the child. Di ba? Kung naibalik ang nourishment ng kanyang buhay pananampalataya, hindi lamang sa batang ito, mandi sa kanyang mga magulang. Ganito tayo. We build up the nourishment of faith that we have, all the faith that is what's needed for all the occasions of what we need in our lives. We have to continue to sustain our health, katawan natin. Kailangan din natin ng pagkain, kailangan natin pahinga, may dinadagdag pa nga, kailangan natin ng ehersisyo. Ibig sabihin, nato pa rin tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Bahagi ng ating buhay pananampalataya, and of course, our faith, di ba? Ang ating spiritong buhay at the same time, pangalagaan mo ang sarili natin sa mga pangailangan ng ating katawan lupa. Katawan lupa, sabihin natin, na kailangan din natin ng pagkain, sustansya, at marami pang iba upang sa gayon, both body, soul will always jibe at each other, claiming for the beauty of life, especially what we need in all the curing and in all aspects of our life and life situations. Ito ang ating banal na misa na bibigay sa atin ng katatagan sa espiritu at pamamaraan para humaba pa ating buhay. Nagbibigay ito ng halaga at kahulugan kung ano minimiti natin sa Diyos. Alam natin na nakikinig ang Diyos. Higit sa lahat, nalalaman natin na tutugunan ng Diyos ang lahat ng ating pagsusumamot o ating mga kairaingan sa panababatid niya, ang daing na ating puso't kalooban, ang ating iniisip, lalong-lalo na ang ating inuusal na diwa ng panalangin, humihingi tayo ng lahat ng grasya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at dudulog tayo sa Diyos upang ipahayag natin sa salita itong ating mga kahilingan na babatid natin ang pananampalataya ay nagbibigay paghubog at katuparan sa lahat ng ating mga pagdulog. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Simbahang Katolika sa buong daigdig, naway maging simbolo ng nagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga sa mga may karamdaman, sa pangangatawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga nagdanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor at mga nurse at iyang mga nag-aalaga na mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo sa pangangalaga, lalo na sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang siyensya sa paggamot, naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagturusa nito upang magkaroon sila ng isang ganap at aktibong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagluluksa sa kamatayan ng kanilang anak, naway makatagpo ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa habag ng aming mananakop. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa ng ating mga sariling kahilingan.
tahimik nating ipapahayag, ito nalaman ating kalooban, nalaman ating kaisipan kahit na hindi natin sabihin, nababatid ng Diyos ang nilalaman ating puso at kalooban upang maipahayag natin ang masisidi nating pangailangan. Kaya madinggin mo nawa itong aming mga pagdulog, di narinig mo kung anong tibok ng aming mga puso at nilalaman ng aming balintataw. Maging makahulugan nawa itong aming mga pagdulog sa pagdiriwan na ito, sapat may kagaling ang handog kang ipagkakaloob, dahilan kami nananampalataya at sukdulan namin ipapahayag ito na ang aming pagsambay tunay na dakila. Kaya ang lahat nito hiniling namin sa pamagitan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinulugod mong sa Kanya ibaguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya ay aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya'y hindi naiiba sa iyo, minabuting niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo nung ihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayong ay lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan
at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinitiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago talang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapayng bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa bundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francis na aming banal na Papa, si Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tigib ng pananampalatay nagtutulot ng kabutihan ng Diyos sa kanyang mapagpalang pag-aaruga at kagalingan sa karamdaman. Ating ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin ni Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng aming kakanin sa araw-araw.
Padya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapapayan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinaso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsisipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod kalakipang ating mga panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain ng pagdiriwang ng banal na misa.
Eceli pandis ostium, elabremur hostilia, darabur per auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, vitam sic et termino, nobis donet in patria. Mga banalig, bila isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo ang pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang batid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut proque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestet isti eis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, ida nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kanis-tinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malawalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,